We now have Science Research Analyst Paulo Sawi of PHIVOLCS for updates on the magnitude 7.8 Sarangani earthquake. Good afternoon, Mr. Sawi. Thank you for joining us. Good afternoon also, sir. All right, just for the benefit of our viewers, and also just to update us, is the tsunami warning or has the tsunami warning been raised, and could you say it's now safe? Okay. So as of now, we're still monitoring the sea level change in the Sarangani, Zamboanga. So hindi pa po namin binababa yung tsunami warning. So we still need to see if stable na po yung sea level po for that area. Then we'll wait about 2 hours, then release tsunami cancellation. Alright, so para klaro lang, no, sir, as of now, hindi pa raised ang tsunami warning and it's still, a danger within that area. Yes, tama po. Kasi po as of now, may mga nakikita pa rin po kami tsunami waves sa Maasim, Sarangani, Kiamba. Kaya hindi pa rin po nililift. So with that, no, kamusta naman po ang mga aftershocks natin and until when can we expect to have these aftershocks? Okay po. So as of 12 a.m. today, we have 183 recorded aftershock. 59 po dun is yung platted, then 9 po yung felt. So hanggang kailan po natin mararamdaman yung aftershocks? So possibly within months pa po. Months pa, tama. Example po, yung nangyari sa Cebu. So hanggang ngayon po, meron pa pong aftershock yung sa Cebu. So imagine po natin, 7.8 po to. So mas malaki po siya. So ina-expect po natin na pwedeng mas tumagal po siya. Alright, para klaro lang, no, yung ano yung maximum magnitude ulit, no? Ulitin natin yung possible aftershocks in the coming weeks. Okay. So sa ngayon po, ang pinaka-highest na magnitude po is 6.7. Then based po dun sa pinaka-main shock niya, which is 7.8. So usually, ang ina-expect namin na pinaka-highest na aftershock is around 6.8, mga ganun po. So malalakas pa rin pala siya, no? And this will be sustained over the next few weeks? Yes po. Usually po, pag may mga ganung kalakas na lindol po, may mga malalakas po talaga na aftershock po. So yung mga structures in question na medyong humina because of the main earthquake, definitely hindi mo na pwede balikan ng mga tao? Yes po, tama po. Mas maganda kung ipapasuri nila dun sa ating mga city or municipal engineers para ma-check yung structural integrity po ng building nila. Alright, and of course, given yung lakas ng earthquake, can we determine at this point anong mga areas are at risk for possible landslides? For landslide po, usually po, yun po yung may risk po is yung mga mountainous area po. Yun po yung nakikita po namin. Alright, and of course, anong tanong na marami, especially those in the NCR area, Luzon, itong strong earthquakes na to, could it trigger movement in faults in the NCR area, also in the Visayas area? Okay po. So, hindi po. Yun po yung straight po na sagot. Hindi po. Kasi una, napakalayo po ng Cotabato Trench. Cotabato Trench po kasi yung generator po ng event na to sa Manila po or nasa NCR. Then, pangalawa, malayo din po to sa Visayas. Then, yung mga ganitong lindol po is hindi na po basta-basta natitrigger yung mga napakalayong fault. Ang pwede niya matrigger, sir, is yung mga katabi niyang fault which is totally normal in terms kasi malaki siya, malaki yung main shock mo. Siyempre, yung ibang part na lupa, yung malapit sa kaya ng mga fault, gagalaw din po siya. So, kaya may mga aftershocks po na nangyayari. Pero yung mga NCR po, Visayas po, is napakalayo na po yun at imposible pong matrigger niya po yung mga fault po doon. So wait, you said may mga katabing fault. May mga fault na tinitignan ba kayo na kailangan bantayan na possible na trigger within that area? Hindi po siya, pwede po natin, kasi imagine po natin, ang trenches po, may guhit po siya. Then, hindi naman po perfect yung guhit niya. So, pwede may mga bitak-bitak po siya sa paligid niya po. Parang ganun po yung nangyayari po. Then, yung mga bitak sa gilid, pwede po makapag-generate po ng mga malilindol pa po na maliliit po.
Okay, Parang ganun. and just to clarify what you said kanina, this will not trigger any fault lines also within the Visayas and NCR. Diretsuhin ko na yung West Valley Fault, so malayo ito. Malayo po, hindi po. All right, well with that, thank you for joining us on One News today. Paolo Sawi of DOST Philvox. Welcome po. Thank you din po.